Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Ride sa Kwentong Musikero at welcome po sa ating channel. Ngayong araw, meron tayong review na isang sound card galing sa Andy Audio Equipment. Ito yung kanilang pinaka-latest na version o yung version 4 ng King Sound Card. Sa mga hindi pa nakapanood noon nung ating review ng kanilang version 1, nandiyan sa card yung video na yon, pwede nyo balikan. At ikukumpara natin yung quality naman noon, nung version 1, dito sa kanilang pinaka-latest na version ng King Sound Card. Unahin natin sa physical appearance at sa build ng King Sound Card. Mula dun sa version 1, wala naman halos pinagkaiba. Same build pa rin naman. Metal yung casing na ginamit dito. Hanggang sa likod, puro metal. Then yung mga buttons niya ay mga rubber din. Gaya nung nasa version 1. Then yung mga knobs, parang plastic siya na coated ng metallic or ng chrome. So, maganda rin yung maganda rin yung mga buttons niya at yung mga knobs. So, sa appearance pa lang, panalo na agad dahil maganda yung quality ng build nito. Pati yung mga knobs at yung mga buttons, kung paano siya ginawa, ay talagang quality rin. Pero para saan ba yung sound card? Sa mga nagtatanong po dyan, ito po yung ginagamit natin para sa ating mga live streaming o recording. Sa mga nag-live sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, pwede mo itong gamitin. Ito yung magiging interface mo papunta sa phone or sa PC. Ang maganda lang dito sa King Sound Card, compatible siya sa lahat ng mga gadgets. Kahit sa PC, sa laptop, or sa mga phone or iPhone, pwede mo siyang gamitin. At yung mga added na features nitong ating King Sound Card ay panalong-panalo talaga dahil para kang professional na DJ kung nag-live stream ka dahil sa dami ng mga effects na nandito na magagamit mo sa inyong mga live streaming. Ngayon, isa-isahin natin yung mga components at yung mga connections at titignan natin, magkakaroon tayo ng closer look nitong ating King Sound Card. Isa-isahin natin yung mga connections at kung paano mo siya gagamitin. Tara. So, out of the box, yung ating King Sound Card ay may mga kasamang cables. Bali, 1, 2, 3, and 4 na cables. Yung ating unang cable para sa ating charging port. Itong ating King Sound Card ay pwede nating i-charge via Type-C na cable. Ito yon, ito yung ginagamit natin. Papunta doon sa ating mga regular na charger ng phone. Then, pwede mo rin itong gamitin as a interface papunta sa PC or sa laptop. Pwede kang gumawa ng recording na kung ginagamit mo ay PC or laptop, ito yung kailangan mo na connection. Then yung ibang mga cables naman na kasama niya ay puro mga TRRS na mga cables na ginagamit natin sa ating mga phone. Ito yung ating kailangan para makapag-connect tayo ng ating King Sound Card papunta sa ating mga smartphone or iPhone. Unahin natin sa likod kung ano yung mga connections na meron dito. So, unahin natin yung ating charging port na Type-C. Then, sunod natin yung ating Live 1 and Live 2 na 3.5 na TRRS yung ginagamit natin na cable dyan. Ito, papunta sa ating mga smartphone. Dito tayo nagko-connect kung gusto natin na mag-live sa Facebook o kahit saang platform. Then, next natin yung accompaniment na pwede tayong mag-connect ng isa pang smartphone para sa ating background music. Pwedeng kahit anong music source, pwedeng PC, pwedeng laptop, or yung smartphone nga. Then yung sound natin ay para sa out. Pwede ka ritong mag-connect ng mga active speakers para mapatunog mo o mapalabas mo sa speaker yung tunog nitong ating King Sound Card. So same lang din siya dito sa ating monitor. Pwede ka rin ditong mag-connect ng mga speakers mo or mga amplifiers or mga active na speakers. Sa headset, ayan, pwede kang mag-connect ng mga headphone mo kung plano mo na mag-live stream na naka-headphone. Pero mas maganda kasi yung ganon para at least mas malinis yung audio mo at hindi magkaroon ng delay na naririnig natin. Kasi minsan iba gumagamit ng speakers kapag nagla-live. So nagkakaroon ng parang tunog na delay kasi yung tunog ng speaker pumapasok pa doon sa mic. So mas maganda kung naka-headphone ka lang kung magla-live ka para at least solid yung signal, walang delay. Then dito naman yung tatlong connection ng ating mic. Pwede tayong gumamit dito yung mga condenser mic na naka 3.5. Meron tayong dalawa dyan, yung mic na yan. Then ito yung malaki ay para sa mga dynamic mic. Naka 1/4 naman yung ating mga jack na gagamitin. So sample natin sa inyo mamaya yan. Papakita ko sa inyo kung anong mga mic yung pwede natin na gamitin. Napakadali lang gamitin itong ating King Sound Card. So hindi ka masyadong malilito. Sa unang section natin, sa taas, meron tayo nitong 3-band na EQ. Meron tayong high, mid, and low.
So, ito yung gagamitin natin para mag-shape ng ating tunog. Kung gusto mo na medyo mas makapal yung tunog mo, maglagay ka pa ng konting mid, ng low para mas mabilog pa yung boses mo, at yung high. So, itong 3-band EQ na to, ang kinokontrol niya is yung ating mic. Sa baba niya is yung ating mic volume. Itong malaking knob na to para sa ating mic volume. So, ang kinokontrol naman niya ay yung ating mic na nakakonect dito sa ating likod. Hindi niya maapektuhan yung accompaniment mo or yung background music mo. Kasi meron tayong dedicated na knob or music volume para sa kanya. Nandito naman sa kabilang side. Ito naman ang magkocontrol ng accompaniment mo or ng background music na ikakabit mo dito sa ating King sound card. Sa taas niya, sa pinaka nakanan na taas, ay meron tayong control para sa speaker. Kung gusto mo mag-connect ng speaker sa kanya, yung mga active speaker, pwede kang mag-control dito ng volume niya. Then kasunod niya is yung LED, kasi pwede natin kontrolin yung lakas ng LED nito, yung nag-illuminate na ilaw dito sa ating King sound card. So, ito yung control mo. Then, meron kang anime or yung control para sa mga voice changer na ginagamit natin dito sa ating King sound card. Mamaya, i-test natin na isa-isa yan. Sa gitna natin, ay meron tayong mga fader dito. Yung SFX, reverb, gain, input, and output. Yung output natin is yung signal na ilalabas ng ating King sound card papunta sa ating phone. So, ito yung control mo. Kung masyadong malakas yung signal, medyo basag na yung tunog, pwede kang maghina rito, o kung mahina naman yung signal na nakuha mo, pwede kang maglakas nito. Yung input natin is yung lahat ng mga kinoconnect natin dito sa ating King sound card, gaya ng mic, pwede natin yung i-control din dito. Kung masyadong mahina or malakas, dito tayo magko-control. Then yung gain natin, ganun din, kung gaano mo kalakas yung signal na gusto mong ibigay doon sa ating King sound card, meron tayong control niyan. Yung reverb naman is yung ating vocal effects, yung reverb na tinatawag nila kapag kakanta ka, pwede kang mag-control dito manually. At meron din naman tayo rito na isang button lang para kung gusto mo magkaroon ng pinaka-max na reverb sa voice mo. So para sa ating test, gagamit tayo ng isang mic na galing sa Andy Audio pa rin. Ito yung kanilang wireless mic na dynamic na napakaganda rin. Ayan siya, oh. Diba? Maganda yung tunog nito at abangan nyo yung ating magiging review. Dalawang mic kasi ito. Bali yung isa yung old version na pinadala nila sa atin. Then ito yung mas bagong version at mas maganda yung quality nito, sigurado ako. So para sa akin, ito yung pinakamagandang combination. Kung gagawa ka ng live streaming, gamit itong sound card, kuha ka rin itong mic na galing sa Andy Audio. Ang ganda ng nito, ng quality nito. So meron siyang dalawang component, yung ating mismong mic at yung ating receiver. Para i-connect yung ating mic, napakadali lang. Itong ating receiver, on lang natin siya. Yan. Bali gumagamit siya ng isang battery. Chargeable din naman siya. So yan, kapag medyo mababa na yung level ng battery, pwede mo i-charge. Ganun din naman yung ating mic. Sa baba, pwede mo rin siyang i-charge. Lagay lang natin itong ating receiver dito sa dynamic ng ating King sound card. Then, para i-power on yung ating mic, isang press lang. Yun. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, mas maganda na naka-earphone tayo kapag nag-live streaming or nag-recording. So, meron din silang X6 ng Andy Audio Equipment na isang in-ear monitor. Yung type niya. Titignan natin kung ano yung laman. Ito yung gagamitin natin para marinig naman natin yung audio na lumalabas dito sa ating King sound card. Meron siyang double bass na tinatawag. So, yung bass nito ay medyo makapal. So, ito yung ating in-ear na monitor or yung ating earphone. Ito i-connect natin dun sa headset na nakalagay dun sa ating King sound card. So, transparent yung ating earphone, pati yung cable niya is transparent din. At meron siya ritong cap. Yan, naka-TRRS na rin yung ating phone. Pwede mong gamitin din to sa mga smartphone kung gusto mo mag-sound trip. At dito sa ating case, itong ating sound card, dito natin siya gagamitin. So, connect natin yung ating monitor o yung ating earphone dito sa ating headset. Yan.
So, bali meron na tayong dalawang connection. Ang kasunod naman nating connection na gagawin ay yung ating audio. So, gagamitin ko itong video na nakikita nyo ngayon ay naka-GoPro yan. So, kung GoPro yung gamit mo, pwede mo rin gamitin dito sa sound card. Kukuha tayo ng cable. Ito, yung ating 3.5 na TRRS. Kukonect natin siya doon sa sound. Yan. Ayun, yung sound. Kapag ka nagla-live ka naman, ang kailangan mong cable ay itong 3.5. Ilalagay mo naman doon sa live. Either sa 1 or 2. Kahit saan dyan, pwede mong gamitin or pwedeng sabay. Yun ang maganda sa King Sound Card. Pwede kang gumamit ng dalawang phone na magkasabay magla-live. At maganda rin, pwede mo rin gamitin sa dalawang platform. Ibig sabihin, kung naka-live ka sa Facebook at naka-live ka rin sa TikTok, pwede silang sabay. So, dalawang live sa isang sound card. Napakaganda nun, di ba? So, ikakabit ko to dito sa GoPro na napapanood mo ngayon at mag-switch tayo ng audio. Ang marinig mo ng audio ay itong ating mic from Andy Audio. Okay, tara. Okay, ito yung ating mic ngayon, nakakonect na dito sa ating King Sound Card. So ito yung audio quality ng King Sound Card gamit yung wireless mic ng Andy Audio. Ganda, di ba? Solid yung signal, then meron pa tayo rito mataas na headroom para sa ating mic volume. Tignan natin yung pinaka-minimum na lakas niya. Hey, check. Hey, check. So, nasa mga 8 o'clock pa lang, malakas na yung signal niya. Check. 9 o'clock, check. 10 o'clock, check. 11, check. 12 o'clock, check. Hey, mic check. Sound check, hey. Nasa 2 o'clock, check. 3 o'clock, check, hey. So, mataas yung headroom ng ating King Sound Card. Lagay lang natin siguro ito sa mga 12 o'clock lang. Yan. Then, gaya nga ng sabi ko kanina, meron tayong, pwede natin i-shape yung ating boses gamit itong ating 3-band EQ, yung ating high, mid, and low. Lagay natin sa minimum. Check. Hey. Yan, di ba nag-iba na yung audio quality natin? Umpisa natin sa ating low. Yung pangatlo. Check. Hey. Check. Hey. Check. Hey. Then yung ating mid. Dito lumalabas yung clarity ng boses sa mid frequency na to. Check. Hey. Check. Hey. Check. Then para magkaroon naman ng brilliance o ng sparkle yung ating boses para dito sa ating ginagamit na mic. Gamitin natin itong ating high. Check. Yung high frequency, dyan lumalabas yung tamis ng boses na tinatawag nila. Check. Hey. Check. Hey. Pero huwag kang gagamit na masyado mataas na high kasi medyo masakit sa tenga. Check. Hey. So, yan. Depende pa rin sa klase ng boses na meron kayo. Yung pagtitimpla ng ating EQ. Kung masyado makapal yung boses mo, hindi kailangan mataas yung low kasi yung rumble sound ng ating boses ay yun lumalabas. So, importante dito sa 3-band EQ na to is yung ating mid frequency. Para lumabas lang yung clarity ng boses natin, yung kapal, doon naman sa low, dito natin siya kinukuha. Kaya gaya ng sabi ko kanina, depende pa rin sa quality ng boses mo, yung pagtitimpla ng ating EQ. So, kung masyadong manipis naman yung boses mo, dito ka sa dalawang to mag-adjust. Yung ating mid at yung ating low. Yan. Check. Hey. Ang ganda, di ba? Ang linaw at yung sound, yung audio quality niya ay napaka-solid. Maganda yung quality. Then, para sa mga gumagawa ng mga cover song, pwede tayong gumamit ng ating
ng reverb. Dalawang paraan kung paano natin gagamitin yung reverb natin. Pwedeng manually dito sa ating reverb na fader. Check, check. Hey, hey. Check. Hey, hey, hey. Yan. Yung paglalagay ng reverb, dapat sakto lang din. Hindi kailangan masyadong matapang na na-overpower niya na yung boses mo. Kasi kapag masyadong mataas yung reverb, lumulubog yung boses natin. So, yung clarity nawawala na rin. So, sa gamit ng reverb, kung gagawa ka ng mga cover song, dapat sakto lang. Kasi ang gamit ng reverb natin, bukod sa pagpapaganda ng boses natin, ay para mag-glue ng boses natin na nakamix dun sa ating gagamitin na background music o yung ating -1. So, yun lang yung talaga yung purpose ng reverb, para mag-mix lang yung dalawa. Mag-glue silang dalawa. So, gagamitin natin yung tamang-tamang amount lang ng reverb. Hey? Hey? So, isa pang way para magkaroon ka ng reverb sa boses habang kumakanta ka ay itong max. Pwede mong i-press yung ating max. Isang beses lang. Hey? Check. Hey. So, after mong kumanta, hindi mo na kailangan yung reverb. Isang press lang ulit. Babalik sa natural yung voice mo. So, check naman natin yung ibang mga vocal effects dito sa ating King Sound Card. Gaya nitong Britney. Ito yung ating tinatawag na auto-tune. So, habang pinipress mo siya, sinasabi niya sa'yo kung ano yung pitch o yung key. Ewan ko lang kung marinig nyo rito sa recording na to. Pero once na nag-press ka niyan, sabihin niya sa'yo kung ano yung key. D flat major, Gaya nito, D flat major daw. So, hey, yan. B major, B major, hey. C major, C major, hey. O, diba? D flat major, B flat major, hey. So, yun yung isang way ng paggamit dun sa ating ang tawag doon, auto-tune. Kalimutan ko pa. And dito naman sa ating baba, yung ating mga voice changer na tinatawag, yung mga tunog ng kapre, diwata, tiyanak, at multo, pati yung robotic sa tunog o yung wall-e. Umpisa natin sa kapre. Check. Hey, hey. Ito naman, makokontrol mo. Dito sa taas, pwedeng dito. Hey. Hey, hey, check, check, Hey, 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 hey. check, check. Hey, 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 hey. Ngayon, kung nakababa yan, pwede ka ditong mag-press ng kahit yung kapre, diwata, o kahit ano dyan. Press lang natin. Check, check. Hey, hey, hey. Ito yung tunog daw ng kapre. Ito naman daw yung tunog ng diwata. Ewan ko kung anong klaseng diwata ito. Ito yung tiyanak. Che, hey, mic check, hey. Tunog lang ang multo. 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 Check, check. Yan. Tunog multo naman ako. Ito naman yung tunog ng Wall-E. Tunog naman ng parang, tama, ito yata yung voice ni Wall-E. Ito nga ba yun? Ito yata yun. So, Ito yung mga magagamit mo na mga voice changer na pwede mong gamitin sa mga live streaming mo or sa mga recording. Yung iba na gumagamit talaga niyan kapag halimbawa live streaming sila. Kapag hindi nila gustong iparinig sa tao yung kanilang totoong boses, yan ginagamit nila. Then dito naman sa ating mga gilid naman ay may mga sound tayo na ginagamit sa ating mga live streaming. Yung mga palakpak, para makontrol mo naman yan, yung lakas naman ng ating mga effects, pwede tayo ditong magtaas yung SFX na nakalagay. Yun yung volume ng ating mga effects. Kapag ka nag-press ka niyan, kahit anong pindot mo, hindi yan natutunog. Unless unless itaas mo yung ating fader. Yan, gaya nito. Ano pa ba yung mga nandito? Clap. Yan. Bekenemen. This is my So, yun yung mga pwede mong gamitin sa mga live streaming, 'di ba? Habang nakikipag-usap ka sa audience, pwede kang mag-press ng mga effects na 'yan. So, added 'yan na feature ng ating King Sound Card.
Then yung sabi ko nga sa inyo yung kanina yung pinakamagandang feature nitong ating King Sound Card para sa mga effects ay yung ating recording feature. So pwede tayo mag-record dito sa 4 na slot na meron dito sa baba. At naglagay na rin sila ng instruction diyan kung paano. So kapag nag-press ka nito sa pinakaunahan, kung bago yung nabili mo na King Sound Card, nandiyan yung instruction kung paano mo siya, kung paano ka mag-record. So, dito sa 4 na slot na to, pwede ka maglagay ng boses mo or ibang tunog na galing sa mga phone. So, ayan yung mga basic na features at connection ng ating King Sound Card. Narinig nyo naman, napakaganda ng audio quality nito. At talagang magagamit mo to kung plano mo mag-live streaming or kung gusto mong bumuo ng mini studio gaya nito na ginagamit ko. Kung gusto mo na mag-cover song para sa channel mo sa YouTube or sa Facebook, malaking bagay kung meron ka nitong King Sound Card. At maganda kombinasyon din yung ating mic na ginagamit ngayon ng Andy Audio Equipment. Maganda yung response ng mic. Smooth din yung kanyang tunog. At magandang kombinasyon niya para dito sa ating King Sound Card. So kung bibili ka nung King Sound Card, samahan mo na nitong ating ginagamit na wireless mic at hindi ka magsisisi, napakaganda ng quality. At syempre para sa pagmamonitor naman ng ating mga live streaming or kung gagawa ka ng cover song, importante na naka-earphone ka. Ito namang ating ginagamit na in-ear monitor ng Andy Audio ay maganda rin. Buong-buo yung tunog niya at maganda yung response ng bass, makapal. Sa yung clarity naman ng ating nung para sa high, saktong-sakto lang, pati yung mga mid-frequency na narinig mo dito sa ating headphone ay maganda rin. So itong tatlong to ay napakagandang kombinasyon para sa yung mga live streaming at kahit sa yung mga recording. At kung plano mo na bumili nitong ating King Sound Card at itong mic, at syempre itong ating ginagamit na headphone, ay pwede ka mag-inquire sa kanilang FB page, dyan sa ating link na sa baba nakalagay. Mag-message ka lang sa kanila, hanapin mo si Mama Andy Pay para maasikaso kanila sa iba pang mga pangangailangan mo tungkol sa mga audio equipments na meron sila. Muli maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Bal ng Musika Right sa Kwento Musikero. Salamat. Drop it to the flow, drop it to the flow then.